Una sa lahat, malaking pagbabago sa Kamara. Representatives Gloria Arroyo at Isidro Ungab tinanggal bilang Deputy Speakers matapos hindi pumirma sa resolusyon ng pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bumuwelta sa kalyado niyang tila naglalaglag sa kanya sa Kamara. Ang buong detalye kaugnay niyan, himayin natin. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight, Inasos na 125 million pesos na confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte pinababalik ng grupong nagpetisyon sa Korte Suprema. Sinagot yan ng Bise. Senyor Aguila, hindi na pinakontempt ng Senado pero balik kulungan pa rin ang biglang maglabas ng arrest warrant ang Korte. 12 iba pa. Kulong din. Kapapanalo lang na barangay chairman sa Panabo City, Davao del Norte patay sa pananambang at may tinumba ring barangay kagawad sa Pasay City. Solar panel ng ospital at opisina ng mga mamahayag sa Gaza City, pinuntirya ng airstrike. Gera ng Israel at Hamas, sumiklap na rin sa social media. Years old na nanay sa Russia, 22 na ang anak at gusto pa magkaanak ng mahigit 80. At kilalanin ang babaeng hindi ka iiwan sa ere. Tinanggal kanina sina Representatives Gloria Macapagal Arroyo at Isidro Ungab bilang mga Deputy Speaker ng Kamara. Sila lang kasi ang bukod tanging hindi pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. I move to elect Representative Antonio Tonipet Albano as Deputy Speaker, Vice Representative Gloria Macapagal Arroyo. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Pasado alas 6:30 ngayong gabi nang magmosyon ng mayorya ng Kamara para alisin bilang Deputy Speaker sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab. Ang mga ipinalit sa kanila, sina Isabela Representative Antonio Tonipet Albano at Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Ito na ang pangalawang demotion o pag-alis kay Arroyo sa posisyon sa Kamara ngayong taon. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, tanging sina Arroyo at Ungab lang sa 9 na Deputy Speakers ang hindi pumirma sa resolusyon sa suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Mahalaga raw ang resolusyon na nagpapakita ng pagkakaisa para ipagtanggol ang mababang kapulungan. Ang hindi raw paglagda ng dalawa ay pagpapakita na iba ang kanilang posisyon sa pamumuno sa Kamara. Nauna nang ipinaliwanag ni Arroyo kagabi na nasa ibang bansa siya kaya di nakalagda sa resolusyon. Suportado rin daw niya si Romualdez. Wala pang bagong pahayag si Arroyo. Si Ungab naman sinabing tinatanggap niya ang pag-alis sa kanya sa House leadership. Matatanda ang inadopt ang resolusyon kahapon kasunod ng mga paninira raw sa imahe ng Kamara. Bumitaw pa sa PDP laban si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Dong Gonzales nang sabihin niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumudungis sa integridad ng Kamara. Bungsod yan ng pagtawag niya sa Kamara na pinakabulok na institusyon at pagbabanta sa buhay ng ilang mambabatas. Welta naman ni Duterte sa resignation ni Gonzales. Even if ako lang ang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Dagdag pa ni Duterte, kaya raw ng partido na kumuha ng mga bagong kasapi. Kasalukuyan namang kinukuha ng News 5 ang panig ni Congressman Gonzales pero wala pa siyang tugon. Sa gitna nito, naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc para kondenahin ang sinasabing fake news, red tagging at pagbabanta ni dating Pangulong Duterte at ng SMNI kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Hiniling din nila sa National Telecommunications Commission na mag-imbestiga.
Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Maraming salamat po. Wala pang isa't kalating taon sa pwesto ang Team Unity pero tila painit ang kiskisan sa pagitan po ng ilan sa mga personalidad ng koalisyon. Pag-upo pa lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, may ilan nang nakapansin na hindi tila nagtutugma ang mga posisyon ng Pangulo at ni dating Pangulong Duterte sa ilang mahalagang issue gaya po ng war on drugs at tanggirian sa West Philippine Sea. Isa pa naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ang mas malapit na relasyon ngayon ng US at ng Pilipinas, lalo na sa pagdagdag ng mga bagong EDCA sites. Pero sa huli, politika ang naging mas matingkad na girian. Sa mababang kapulungan noong Mayo lamang, nabalita ang israw kuplat ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo laban kay Speaker Martin Romualdez, ang pinsan ng Pangulo. Si Arroyo dati na rin na-involved sa ouster sa Kamara noong 2018. Pinalitan ni Arroyo si Speaker Pantalon Alvarez sa tulong ng kanyang matalik na kalyado si Sara Duterte. Noong May 17, 2023, dinemote si Arroyo bilang Senior Deputy House Speaker. Ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Kamara. Ang opisyal na dahilan ay para raw hindi masyadong mahirapan ang dating Pangulo sa kanyang trabaho. Ang pinalit sa kanya, si kapwa Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales. Matapos lamang ng 2 araw, nagbitiw si VP Sara Duterte bilang Chairman Emeritus ng Lakas CMD, ang partido ni Speaker Martin Romualdez. Hindi nagbigay ng direktang dahilan ang VP kung bakit niya inalisan ang partido ni Speaker Romualdez. Basta't binatikos lang niya ang anyay nakakasukang politika. At parang paramdam kung anong kanyang tinutukoy, agad naglabas ang nademote na si Gloria Arroyo ng isang litrato na magkakasama sila ni Sara Duterte, parang pahaging kay Speaker Romualdez. 2 araw naman matapos ito, may pinasaringan naman si VP Sara sa kanyang Instagram. May sinabihan siya na huwag maging tambaloslos. Wala naman siyang pinangalanan, pero ang tambaloslos ay isa raw greedy mythical creature na nanloloko ng iba. At matapos naman ang 2 linggo, isa pang hirit. Noong June 5, sa isang talumpati, binati ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sabi naman ng VP, ayaw niyang banggitin ang middle name ng Pangulo na alam naman natin ay si Romualdez. Anong ugat ng girian na ito? Siyempre, wala namang umaamin na meron. Pero marami na nagsasabing ang 2 ito ang magiging malamang magkatunggali sa 2028 elections. Oo nga, malayo pa yun. Pero sa Pilipinas, ang unang araw ng kampanya ay ang unang araw daw matapos ng nakaraang eleksyon. Tapos, noong Setyembre 29, tuluyan ng tinanggalan ng Kamara ang Office of the Vice President at ang DepEd ng suma total na 650 million pesos na confidential funds. Ang banat naman ng mga kaalyado ni Sara Duterte, ang Kongreso nga merong sariling lump sum funds na 1.4 billion na extraordinary funds na hindi rin na-audit na maigi. E di pare-pareho lang pala sila. Sa puntong ito, pati ang tatay ni VP Sara ay humataw na rin. Si dating Pangulong Duterte, tinawag ang mga dating kaalyado sa Kongreso na most rotten institution. Isinasabotahe raw ng Kongreso ang confidential funds ng kanyang anak. Nobyembre 6, nagkaisa mga congressmen na ipagtanggol ang kanilang institusyon laban sa mga banat na ito. Inilabas ang House Resolution 1414 para sabihin na buo raw ang integridad at ang honor ng Kamara. Si dating Pangulong Gloria Arroyo na minsan nang na-demote ng Kamara noong May 2023, abay na-demote muli. Noong May 2023, dinemote siya mula Senior Deputy Speaker at ginawa na lamang Deputy Speaker. Ngayong Martes naman, pati po yung posisyong yun ay tinanggal na rin sa kanya. Hanggang sa naabot itong girian ng mga miyembro ng Team Unity, yan po ay hindi pa malinaw dahil meron pa pong 4.5 taon na natitira. No problem daw kay Vice President Sara Duterte ang petisyong layong ipabalik sa gobyerno ang 125 million pesos na confidential funds na ginastos ng kanyang opisina sa loob lang ng 11 araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Pinangunahan ni dating Commissioner Gus Lagman at Attorney Barry Gutierrez ang pag-aayin sa Korte Suprema ng 49 na pahinang petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinapadeklara nilang unconstitutional ang paglipat ng 125 million pesos mula sa contingency fund ng Office of the President para maging confidential funds ng OVP. Gate ng petitioners, dapat ibalik ng OVP ang perang ito sa National Treasury. Ito pong pera na ginagamit nila ay pera na nagagaling sa publiko. Ang pag ginagastos po nila ito, dapat ipinaliliwanag nila, unang-una, dapat po yan naka-budget. Kaya nga po meron tayong legislature, silang nag-a-approve ng budget. So dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa petitioners, dapat malinaw kung tama ba ang ginawang paglipat ng pondo sa OVP. Kapag hindi sinunod, itong mga patakakang ito ay nagbubukas ng pinto para sa abuso at para sa paggastos ng ating pera nang walang maliwanag na pagbabantay, walang maliwanag na paliwanag. Bukod kina Lagman at Gutierrez, ilan pa sa mga petitioner ay sina Christian Monsod na isa sa mga framer ng 1987 Constitution at ang ekonomistang si Shelo Magno na kamakailan ay nag-resign bilang Finance Undersecretary. Ayon sa petitioners, usurpation of legislative power o panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang paglilipat ng 125 million pesos sa OVP. Sa ilalim kasi ng separation of powers, ang Kongreso lang ang magdedesisyon kung paano gagastusin ang national budget at kung anong mga programa ang dapat pondohan. Inexistent item o wala daw kasi sa 2022 national budget ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ayon sa report ng Commission on Audit ay ginasta sa loob lamang ng 11 araw. Kaya maituturing daw na panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang hakbang ng Department of Budget and Management na pondohan ang item na wala naman sa ipinasang budget ng Kongreso. Ayon pa sa petisyon, hindi rin pinapayagan ng contingent fund ng Office of the President ang pagpondo sa ibinigay ng confidential funds ng OVP. Wala naman daw problema si Vice President Sara Duterte sa petisyon laban sa 2022 confidential funds. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Bukas, sisimula na ng Senado ang plenary debate sa General Appropriations Bills para sa 2024. Pero bago yan, isang artikulo ang lumabas sa politico.com.ph kung saan nakalagay na 9 na senador daw ang gustong ibalik ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasama sa listahan sina Senators Jinggoy Estrada, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Bong Revilla, Bongo, Robin Padilla, Lito Lapid, Cynthia Villar at Pia Cayetano. Mariin namang pinabulaanan ng mga nabanggit na senador ang artikulo. Pangamba ng ilan, baka merong naglilik na mga napag-uusapan sa kanilang executive session. I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. Kahit chismis yan or gossip yan, walang problema sa akin yan. Ang problema, bakit o paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin. It creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na namang maglilik sa media. Gate naman ni Senator Chis Escudero, hindi leak kundi puro chismis lang naman ang nasa artikulo. Paiimbestigahan na raw ito at kakausapin ng media outlet para malaman kung sino ang kanilang source. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Habang papalapit ang Pasko, bumagal ang inflation o yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Samantalang ang bigas patuloy sa pagtaas. Nasa Frontline balitang yan, Shyla Francisco. Simula nang alisin ang price cap nitong Oktubre, linggo-linggo nang tumataas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Sa pwestong ito sa Dagonoy Market sa Maynila, 8 pesos kada kilo ang itinaas ng well-milled rice.
umaabot na ng hanggang 53 pesos ang presyuhan ngayon. Pati sa mismong monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo na rin ng hanggang 57 pesos ang kada kilo. Mula yan sa 48 pesos na pinakamahal noong Oktubre. Sa ngayon, may mabibili ka pang 45 pesos kada kilo na bigas sa ilang mga palengke, pero pangamba ng ilang mga nagtitinda, baka hindi na yan tumagal ng isang linggo, lalo kung patuloy na tataas ang presyo ng bigas mula sa kanilang supplier. Mas tumataas daw kasi ang presyo lalo't nagkakaubusan ng supply sa ilang klase ng well-milled rice. Ang sabi po nung suppliers po namin is wala po talagang padating na bigas. Yung mga nagde-deliver po sa amin, ang sabi po, yung mismong bodega nila wala na pong laman. Kinumpirma naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang pagbawas ng stock sa ilang mga bodega. Tinamaan daw ng pesting stem borer o aksip ang ilang ani at palayan sa Cagayan Valley. Kami rin in-expect namin yung record high ng harvest. Pero sa ground, makita mo na may palay, pero walang laman. So yung harvest, nung umulan, umakyat dun sa grain. No? So naapektuhan yung pagbuo ng grain. Sabi naman ng DA, maliit na porsyento lang ng ani ang tinamaan ng peste. Hindi raw dapat ito makaapekto sa supply ng bansa. Iniimbestiga na raw kung may nagmamanipula sa presyo. Sa pagtaas ng presyo ng bigas, pinangangambahan tuloy na makontra nito ang pagbagal ng inflation o antas ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Bumagal kasi sa 4.9% ang inflation mula sa 6.1% nitong Setyembre. Ikalawang pinakamababang numero ito na naitala ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, magpapatuloy yan kung walang magiging problema sa supply ng bigas. Pagtitiyak naman ng DA sa ngayon, sapat ang supply ng bigas hanggang unang quarter ng 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Inaresto si Senyor Aguila at iba pang opisyal ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Naungkat din ng mahigit 200 batang namatay sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inalis na ng Senate Committee on Public Order, Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Order of Contempt sa 4 na opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kabilang dyan sina Jayren Skelario o Senyor Aguila at Mamerto Galanida na siyang Vice President ng SBSI. Makakauwi na sana sila pero bigla namang naglabas ng arrest warrant ang korte sa Dapa, Surigao del Norte. Kayo po may warrant of arrest for qualified trafficking. Agad naman itinurn over ng Senado sa Department of Justice ang 4 na SBSI officials. Bukod sa kanila, arestado rin ang 10 miyembro ng umano'y kulto sa Socorro. Dinala sila sa NBI facility sa New Bilibid Prison. Inaresto sila para sa kasong child abuse, sa pilitang pagpapakasal at sa pilitang pakikipagdalik sa mga minor de edad na miyembro ng SBSI. Non-bailable ang mga kaso laban sa mga opisyal. Bago yan, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros ang mahigit 200 bata na umano'y namatay sa sitio Kapihan. Napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Humarap sa pagdinig ang isang Randolph Balbarino. Pinaanak daw ng kumadrona ang kanyang misis sa function hall ng sitio Kapihan. Pero nag-agaw buhay ang sanggol. Sinubukan niyang dalhin sa ospital ang anak pero pinagbawalan siya. Kahit nga raw sa paglibing, istrikto si Senyor Aguila. Bawal ang sementadong puntod at bawal ang may nakatusok na krus. Kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal daw ni Senyor Sero. Sagot dyan ni Senyor Aguila. Kasi hindi po ko marunong yan. Wala kong alam yan. Sinasabi niya. Dumistansya naman sa kontrobersya ang Vice President ng SBSI na si Mamerto Galanida. Siya ang itinuturong utak ng kulto at siya ang nagdidikta kay Senyor Aguila. If they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God if it's powerful? So meaning,
pinaubaya mo na kay Senior Aguila lahat? Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. Sino nag-appoint ng Kumadron? Maging ang Secretary General ng SBSI, ginisa rin at pilit pinaamin ng mga senador. Pero ang madalas din niyang sagot, wala akong alam. Kahit si Senador Ronald De La Rosa, hirap ring pumiga ng impormasyon. Ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Sabi naman ni Socorro Surigao del Norte Mayor Riza Timca, walang permit ang sementeryong itinayo sa sitio Kapihan. Pati ang Department of Environment and Natural Resources giniit na hindi pwedeng magtayo roon ng sementeryo dahil protected area yon. Dahil protected area ang sitio Kapihan, plano ng gobyerno na i-relocate ang mga miyembro ng SBSI sa 9 na barangay sa Surigao del Norte. Tuturuan daw silang maghanap buhay at mapabilang sa komunidad. Ibabalik din daw ang mga bata sa eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Eksaktong isang buwan na mula nang sumiklab ang bakbakan ng Israel at Hamas, sumampa na po sa 10,000 ang namatay sa Gaza. Karamihan sa kanila mga inosenteng bata. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Yan ang dalawang pagsabog na nakunan sa live coverage ng news channel na Al Jazeera malapit sa opisina nito sa Gaza Strip. Habang patuloy ang opensiba ng Israel sa Gaza, tumataas din ang death toll. Ayon sa Palestinian Health Authorities, lumagpas na sa 10,000 ang namatay sa Gaza. Isang buwan mula nang magsimulang bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Marami sa mga ito, mga bata. Kaya ang Secretary General ng United Nations sinabing nagiging libingan na ng mga bata ang buong Gaza. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. Maraming mga gusali naman ang nasira sa hilagang bahagi ng Gaza sa patuloy na bombardment ng Israel forces. Maging ang medical facilities katulad ng Al-Shifa Hospital tinamaan ng airstrikes. Isa ang nasawi rito. Pero ayon sa Israeli authorities, hindi nila inatake ang solar panels ng ospital. Inakusahan ng Israel ang Hamas na ginagamit ito ang Al-Shifa Hospital Complex bilang shield sa operation centers at tunnels ng militanteng grupo. Pero pinasinungalingan nito ng Hamas. Naglabas naman ng panibagong video ang Israeli forces kung saan inatake nito ang isang gusaling kuta raw ng Hamas. Malapit ito sa isang ospital sa northern Gaza. Sabi ng Israeli Army, malaki ng pinsala ng Hamas mula sa mga opensiba ng Israeli forces. Nabanggit naman ng Israeli Minister of Heritage sa isang radio interview na bukas daw ang Israel na magsagawa ng nuclear strike sa Gaza, bagay na ikinabahala ng ilang bansa gaya ng Russia at Amerika. The Israeli government have repudiated those comments, which we also found as wholly unacceptable. Sinuspindi na muna ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nasabing minister. Pero para sa ilang mga residente ng Gaza, mas malala pa sa epekto ng nuclear bombing ang kasalukuyang pinsala sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Abot hanggang social media ang gera ng Israel at Hamas. Sa online, nagpapasabog din daw ng maling impormasyon para mamanipula ang katotohanan. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Palitan ng pagsabog. Pagkitil ng buhay at pamamayani ng takot. Ito ngayon ang laganap sa Israel at Palestine. Pero ang pag-atake hindi lang sa lupa at himpapawid, maging sa internet, sumiklab na ang gera. Sa video, sinasabing yan daw ang mga helicopter ng Israel na pinasabog ng Hamas. Pero kuha lang pala ito sa isang video game. Heto pang isa, drama lang daw ang pagkamatay ng mga tao sa Gaza. Dumidilat daw kasi di umano ang bangkay. Pero yun pala, isa itong instructional course sa pagbuburol. Paliwanag ng isang security expert, ang mga ito ay tinatawag na cognitive warfare kung saan layo ng isang panig na paniwalaan ang mga tao na sila ang tama. Pagandahin ng kwento upang masabi na itong kabila ay masama ang kanyang motibo at hindi maganda ang kanyang ginagawa, dapat siyang patigilin. Dagdag pa ng isang tech expert, posibleng lumutang ng paulit-ulit sa social media feed ang kasinungalingan depende sa mga sinusubaybayan ng isang tao. Nasasamantala kasi ang algorithm ng isang social media platform. Social media networking sites natin, kung ano yung, what would make you click a link, what would make you engage to the post. So ito yung mga siniserve nila sa'yo.
So ang mangyayari nito, mare-reinforce nito ang mga belief mo. Kaya kung ang Giorno at Profesor na si Danilo Araw ang tatanungin, hindi nagiging patas ang pagtingin sa Israel at Palestine. Kapansin-pansin na yung algoritmo talaga, lalo na ng Facebook, ay talagang pumapabor dun sa panig ng Israel at nade-demonize yung mga Palestino. Sa social media, talagang mahirap ma-assess yung yung virality ng isang post kasi kadalasan ang virality ay nakadepende lang dun sa pag-manipulate ng mga algorithm at hindi talaga truth telling ang nangyayari. Ito ngayon ang pinoprotesta ng ilang grupo na sa 37 mamamahayag na ang nasawi sa gitna ng mga pag-atake. Deadliest period daw ito para sa mga Giornong nag-uulat ng digmaan mula noong 1992. Hiling nila maging responsable sana ang mga social media platform sa pagpapalaganap ng impormasyon. Madilim na yugto ang kinahaharap ng mga tao sa Israel at Palestine. Balot ito ng pananakop, pang-aapak sa karapatang pantao at pagbaluktot sa katotohanan. Pero tulad ng mga kandilang ito na tumatanglaw sa gabi, buhay pa rin ang pag-asang lilitaw at magniningas ang katarungan at katwiran. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, bagong halal na kapitan sa Davao del Norte, patay matapos tambangan. Sa pool sa video, hotel sa Australia, pinasok ng kawatan. At sa Australia pa rin, isang aso kasamang natangay sa ninakaw na sasakyan. Magbabalik pang Frontline Night. Patay sa magkakahiwalay ng pamamaril ang mga kapapanalo lamang na barangay kagawad sa Pasay City at barangay chairman sa Panabo City, Davao del Norte. Nasa Frontline balitang yan, Faith Del Mundo. Tad-tad ng tama ng bala ang sasakyang yan sa barangay Datu Abdul Dadja sa Panabo City, Davao del Norte. Sakay ng kotse si Paul Albert Sakian, bagong halal na kapitan ng naturang barangay. Pauwi na siya kaninang hapon nang biglang tambangan ng riding in tandem. Dead on arrival siya sa ospital. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Halos ganyan din ang sinapit ng kakapanalo lang na barangay kagawad na si Lina Camacho ng barangay 37 sa Pasay. Mga salaring nakamotorsiklo rin ang dumali sa kanya kahapon sa loob mismo ng barangay hall. Pinaputukan ng gunman ang pintuan saka sumibat kasama ang kasabwat. Saktong nasa tapat ng binaril na glass door si Camacho, kaya malapitan siyang tinamaan. Dead on arrival siya sa ospital. Base sa investigasyon, 2 putok ng baril ang pinakawalan ng gunman, pero isa lang ang tumama sa likod ng biktima na tumagos sa kanyang leeg. Nadakip naman ng mga pulis ang isa sa mga suspect, matapos bumangga sa kotse ang sinasakyan nilang motorsiklo. Arestado ang rider na si Vladimir Katubay, habang ang gunman nakatakas, pero tukoy na ang pagkakakilanlan niya. Nakuha mula kay Katubay ang helmet, motor at mga damit na suot niya sa pamamaril. Sa pamilya po, hindi po sa pamilya, pasensya po sa nangyari. Yan po, humingi po talaga ako ng pasensya. Maharap siya sa reklamong murder. Inaalam pa ang motibo sa krimen pero kabilang sa mga anggulong tinitingnan ay politika at negosyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pumanaw na sa edad na 72 ang veteranong journalist at kolumnistang si Conrado de Quiros. Kinumpirma po yan online ng kanyang kapatid na si Paul. Hindi na binanggit ang dahilan ng pagpanaw ni de Quiros at wala pang detalye sa kanyang burol. Naging editorial consultant ng ABC5 si de Quiros noong 2000. Naging host din siya ng dating commentary show na Rubbing It In. Nakikiramay po News 5 sa lahat ng kanyang naulila. Showbiz Tonight na tayo. Napa-throwback si River Maya member Rico Blanco matapos nilang kumpirmahin ang kanilang reunion concert. In-upload ni Rico sa Instagram ang throwback and happy picture niya with OG River Maya members. Sa kanyang caption, inalala ni Rico kung paano siya sinuportahan ng River Maya members sa kanyang music career. Nakatakdang mag-reunion concert ang River Maya members na sina Rico, Bamboo,
Mark at Nathan sa February 17 next year sa SMDC Festival Grounds. Samantala, new chapter naman ang naghihintay kay former Up Dharma Down vocalist, keyboardist Army Milyare. Inanunsyo ni Army sa Facebook na ilalabas niya next year ang first solo album niyang South Node. Wala pang ibang detalye kaugnay ng album. December 2021 nang umalis sa Up Dharma Down si Army para maging soloist. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, college student sa Davao City na komatos matapos mabundol ng sasakyan. Ang aktual na pagsagip sa asong nasa loob ng ninakaw na sasakyan sa Australia. At 26 years old, the Russian gustong magkaanak ng mahigit 100. 22 na ang anak niya ngayon. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay ang isang rider matapos niyang makasalpukan ng isang tricycle sa mga Tarem, Pangasinan. Base sa investigasyon, bigla raw pumasok sa linya ang tricycle kaya nagkadisgrasya. Dead on arrival sa ospital ang rider. Sugatan naman ang tricycle driver at 2 niyang pasahero. Sa Davao City naman, nakomatos ang isang college student matapos mabundol ng sasakyan. Tumawid ang biktima papunta sa eskwelahan nang maaksidente siya. Sumuko naman ang driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Magkahiwalay na nakuha ang pugot na bangkay at kanyang mga kamay sa Iloilo City. Kahapon, natagpuan sa Haro District ang labi ng isang lalaking walang ulo. Naka-underwear lamang siya at may nakaipit na 3 sachet ng hinihinalaang shabu. Bago po yan, nauna nang natagpuan sa La Paz District ang kamay ng lalaki. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang 32 anyos na biktima. November 2 pa raw, siya napaulat na nawawala. Hinahanap pa ang ulo ng biktima at inaalam kung sino ang brutal na pumatay sa kanya. Pinasok ng magnanakaw ang isang hotel sa Newtown, Australia. Sa pool, sa CCTV, ang magnanakaw na may takip sa mukha. Nagdire-diretso siya sa opisina ng hotel. Tinutukan niya ng kutsilyo ang isang staff at binuksan ang isang safe. Isa-isa niyang kinuha ang mga pera. Bago umalis, siniguro niya pang nalimas niya ang laman ng safe. Hindi pa malinaw kung magkano ang ninakaw niya. Wala namang nasaktan. Hinahanap na ang suspect. Sa Australia pa rin, nasagip ang isang asong ilang araw nang nawawala matapos umanong dakpin sa Townsville. Sa bodycam video na ito, makikitang pagresponde ng mga pulis sa kinaroroonan ng aso. Binuksan ng pulis ang roll-up door ng garahe, saka chinek ang ilalim ng nakaparadang sasakyan. At doon na nakita ang asong si Phoenix. Hello, you're okay? You're okay, yes! Kita ang excitement sa sinagip na aso. Uhaw na uhaw si Phoenix nang bigyan siya ng tubig. Arestado na lang suspect na unay dumukot sa aso. Nadamay ang aso sa nagkataong sakay ng ninakaw nilang kotse. Reunited na si Phoenix at ang kanyang fur parent. Abangan ng mga nakakamanghang trick sa ere ng isang babaeng skydiver sa Poland. At nanay sa Russia, 20 agad ang anak sa loob lang ng 1 taon. Paano yan nangyari? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Sa ating Frontline News Abroad, hindi lamang kambal or triplets kundi mahigit 20 ang anak ng 26 years old na nanay sa Russia. Balak pa raw nila yang dagdagan. Sa kanyang Instagram video, isa-isang binahagi ni Christina Ozturk ang 22 niyang anak. Pinanganak sila sa pamamagitan ng surrogacy, ibig pong sabihin iba-ibang babae ang nagdadalang tao para kay Christina simula March 2020 hanggang July 2021. Base sa ilang report, umabot sa $195,000 o 10.8 million pesos ang nagastos si Christina sa surrogacy.
Kasal si Christina sa isang 58-year-old millionaire na nakakulong ngayon dahil sa illegal na droga. Ayon kay Christina, balak nilang magkaroon ng 105 na anak. Excited na ang mga Sowon at Golden Stars dahil magka-comeback na finally si Girls' Generation Taeyeon at K-pop soloist Jessica Jung. On their way to new journey na ang B2B matapos silang umalis sa Cube Entertainment. Narito ang report. After 11 years, umalis na ang K-pop group na Born to Beat o B2B sa Cube Entertainment. Ayon sa Cube, nagkasundo sila at ang B2B members na hindi na nila ire-renew ang kanilang kontrata. Sa kabila nito, nagpasalamat ang talent agency sa B2B at nakiusap sa fans nilang Melody na patuloy suportahan ng grupo sa kanilang next journey. Babalik naman sa Pilipinas ang K-drama actor na si Park Hyung-sik para yan sa kanyang fan meeting tour na Secret Time. In partnership ito ng MQ Live ng MQuest Ventures with Tons Entertainment. Sa February 17 next year na yan sa Smart Araneta Coliseum. 2017 pa nung huling bumisita sa Pilipinas si Hyung-sik. Nakilala siya sa ilang hit K-drama gaya ng The Heirs at Strong Girl Bong Soon. Good news naman para sa mga Sowon dahil magka-comeback na si Girls' Generation leader Taeyeon para ito sa kanyang 5th mini-album na 2X. Tampok sa teaser nito ang goodbye text message conversation with a mysterious ex. Sa November 27 na i-release ni Taeyeon ang 2X album. Pangmalakasan din ang upcoming comeback ni K-pop star Jessica Jung after 6 years. Base sa ilang report, nakatakdang i-release si Jessica ang kanyang 4th mini-album na Beep Beep sa November 22. 2017 pa nang huling naglabas ng album si Jessica na My Decade. Bago maging soloist, naging member muna si Jessica ng Girls' Generation mula 2007 hanggang 2014. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Tuesday mga kapatid! Ba't puro na lang K-pop ang story natin ngayon, no? Wala man lang N-K-pop? Hindi mo ba napapansin na everyday naman tayo may K-pop? Na hinahanap-hanap ko lang nga siya. Pag wala, nalulungkot na ako. Ganun ba? Oo. Oo, kay Jungkook. Pag wala Jungkook talaga, mainit ulo nito. N-K-pop naman, North Korean pop. Si Kim Il-sung, Jong-il. Sa ating papagood night. Air Master kung ituring ang isang skydiver sa Poland. Iba't ibang stunts ang ginagawa niya habang nasa ere. Yan po ang 23-year-old na si Maha. Naglakad siya sa ere ala moonwalk kahit walang parachute na nakabukas. May parachute siya. Hindi niya alintana ang takot ng tumalon ng pabaliktad at umikot-ikot na parabang nagsasayaw. Uy, sa pagtalo namang ito ni Maha, ginawa niyang mala ice skating rink ang himpapawid. Walang takot siyang nag-spin at flip. Kasama naman niya mga kaibigan niya sa pagbuo ng iba't ibang air formation sa isang sunset jump. Dati palang gymnast ang tinaguriang Air Master. Meron akong suggestion. Ano? Yung next dapat na ride ka dyan, yan, ganyan gawin mo. Oo. Tapos puro sigaw, walang soundbite. Puro gano'n ka lang. Sama ako sa iyo, akong Kala ko sama ka ni sigaw. Ikaw ang kukuha. Ako kukuha, oo. Isa lang request ko. Ano? Life insurance. Hindi importante yun. Uy, ba Edling gawang magkukuha sa'yo? Pero kung kasama si Bok, kasama ka din. Huwag niyo ako damay, nandito nagbabalita ako dito eh. Kung ano man ang mangyari. Oh, ready? Mga kapatid, Johnny, 48 days na lang po. Pasko na. Lapit na niya. Yan po ang 45 minutes pag-imahin sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa magbalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Edling Gao. Magandang gabi.